Pinoy. Talakayan, kay Paspi, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. Talakayan, kay Paspi, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas Okay, isang magandang hapon sa ating lahat. Ito naman po inyong lingkod, Fred Nicodemus, para sa ating kakampi online, Talakayang Pinoy. And of course, ang makakasama natin dito, walang iba kung hindi ang ating sikat na puro late. Okay, magandang hapon. Ang isang pagpalang hapon sa ating lahat, mga minamahal nating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po'y lagi kayo nakatuon sa aming programa, Talakayang Pinoy. At syempre po, mamaya-maya lang po ang mga balita natin mula sa ating himpilan. At syempre, of course, sa Talakayang Pinoy po ito manggagay. At tatandaan po natin dito sa ating talakayan, marami po iba't ibang mga issues concerning sa BI, di ba? Bureau of Immigration, Coast Guard, ano ba yung sa atin? BOC, Bureau diba? of Customs. Yan. BOC to siya. Tama, BOC, Bureau of di ba? Customs, Oo, at iba pang mga issues concerning sa ibang mga tao, di ba? At bago tayo bigay ng iba't ibang mga dakuan na muna natin, ha? Dakuan natin ang ating mga balita. Yung mga ikinalap mo, marami bang balita? Hindi, konti nga lang, nawala yung Coast Guard. Puro nakapokus sa kaagapay exercise Kasi yata, medyo kasi nagkaroon ng problema ang PCG. Oo. Di ba? Medyo problemado. Tama ba ako? Andun nga yung kaya nga, ewan ko kung darating mamayang alas 6 yung nag-exercise sa gawing Bataan, Maribeles. Yan. So, tingnan natin muna ang mga balita-balita natin sa araw na ito. Tingnan natin. Okay, BOC Port of Cagayan de Oro bolster partnership with industry stakeholders. Ano ba to, sir? Ayun yung may mga partnership mga na naman stakeholder, mga consignee, mga negosyante. Hindi ito hinuhuli. Hindi ito hinuhuli. Hindi naman. Stakeholder yan. Yung kung tawagin stakeholder, yung consignee, yung mga nagpapadala. Halimbawa ito, industry partners of the Bureau of Customs are Collection District 10. F2 Logistic Philippines Incorporated. Yan F2 Logistic Philippines. Ng District 10 to Incorporated, di ba? Ang Mandaue Foam Philippines. Paid a courtesy visit to District Collectors Eratos Sandino B, Austria. At kay Genji Oro, no? FT Logistic Philippines represented by Pichi Marich Boko, ang area manager, at ang Earl Clarence, sales manager. So ito, nagkaroon sila ng mga partnership pa din. Anong ibig sabihin nun, sir? Bakit sila nagpa-partner-partner? Para makatugon o makuha ng Bureau of Customs yung kanilang negosyo ay magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil kumisan yung negosyo nila iniipit o naiipit sa customs. So ito kasi matitino naman itong mga to Ay, kasi kilala yung mga yan di ba? Mga big time na negosyante yan. Kaya okay. Hindi taliwas. Ika nga yung sinasabing smuggler. Okay. Hindi so, ganun yan. Kaya nga sinasabi na ang BOC Port of Cagayan de Oro ay nagkaroon ng isang partnership
'Diba? With industry stakeholders. Ayan na nga yung mga ano to, totohanan to talaga, no, 'di ba? Yan mga nagnenegosyo talaga. Alam mo, sa Cebu, meron ding Mandawi pong Philippines doon eh. Sa Cebu, 'di ba? So, next natin. Ayan, POC naiya, PIDEA, naiya, TIG at Intercept, Shabu na naman. Iba-ibang kulay, yung Shabu. Ayan, worth 55.34 million pesos. At ito ay nahuli sa isang passenger, arrest passenger. Okay, sa Ninoy Aquino International Airport to, sir. Iba-ibang mga kulay na, oh. Ano yung mga yan? Doon inilagay. Inilagay sa... Oo, kala ko yan eh. Alam mo, ang daming mga pamaraan ng mga drug lord eh. Alam nyo ba, huli kayo, di ba? Ayan. Ninoy Aquino International Airport ito nahuli. Ano? Dito yan, dito. Sa Ninoy yan, sa Ninoy. So, hindi mo ba nakita itong mga to? Kala ko nga ano ba yung mga prutas-prutas, ano? Sa loob. Pinaloob doon sa prutas para hindi halata. Hindi ka nga halata, pero pag dinaan ka sa x-ray, malalaman ka naman doon. Kasi mga magagaling na yung mga x-ray machine yata natin, di ba? So, yun, kakatuwa sila, ano. Ayan, galing ito sa, according to the initial investigation, the passenger was originally from Lagos, Nigeria, but was temporarily held by the Bureau of Immigration due to lack of immigration papers. So, galing ito, nakasakay siya doon sa Philippine Via Airways, Qatar Airways flight number QR 934 from Doha, Qatar. Dito yan nahuli sa atin. Sa airport yan. Sa Naiya nga, di ba? Ninoy. Oo. Okay, ayan. Kala ko, sabi ko ba, naiba na ata ang naiba na ang tawag dito, naiba na yung mga shabu. Yung pala, kaya pala iba-ibang kulay na nandito nakikita natin, ay dyan ipinasok sa loob. Nakakapagtaka nga yung mga drug lord na yan. Kung saan na sinisingit na siksik na mga padala rito sa Pilipinas sa bagahe. Kung ano nung pinaglalagyan nila, nandun sa mga manikin, nandun sa... Ito prutas di ba? Ngayon sa prutas naman. Kaya ngayon hindi nga mahalata, kanya lang, pag dinaan ka sa x-ray, siguradong detect ka. So, ibig sabihin lang noon ay sobrang galing na ng ating mga x-ray machine. Mahusay na yung x-ray machine. Hindi nakakalusot. Oo. Ang sabi nga nung Nigeria, hindi raw kanya yan eh. Ang problema, bakit hindi naubusan ng kapital yung mga drug lord? Pero laki niya, 53.34 million. 55. 55. Isipin mo, laki niyan. Tapos di pagka nakumpis ka dyan, lugi ka na. Sige, ipapangbalita natin. Habang wala pa si July. Nga pala, si July eh. Port of Cebu. Ito, BOC Port of Cebu. Sa Cebu na tayo. Cebu Chamber of Commerce and Industry strengthen trade facilitation efforts. Ito naman, yung mga sa Chamber of Commerce naman. So, ibig sabihin, Bureau of Customs Port of Cebu Acting District Collector si Yariaco DG Hugay met with the members of the Cebu Chamber of Commerce and Industry. Ito yung June 1 ito ha. Diniscuss nila yung current state of economy in the Central Visayas region to explore ways to further improve business transaction as well as fortify the relationship between the Bureau of Customs and the business community. Ito ang maganda, isinasama yung community nila, di ba? Acting District Collector Yugay discussed the Bureau of current industry initiatives to modernize and digitize custom processes. The member of Cebu Chamber of Commerce Industry uploaded the Bureau effort to simplify custom procedure, enhanced transparency. Ibig sabihin, hindi na masyado maraming papel, ikot-ikot, di ba? Yun nga. Bali, sa pamagitan lang na hindi na dokumento, kundi sa proseso ng computer. Online na. Online, mas maganda. Mas maganda. At mapapabilis. Yun yung isang maganda ngayon di ba? Saka maiwasan yung corruption. Dahil, sigurado ka? dahil hindi nakikita. Sigurado ka pa rin. Siyempre. Gcash na.
Pero hindi ba, ano pa rin yun? Marami pa rin yan. Lulusot ka pa. Ikaw nga, lusot ka eh. Kaya, sa'yo, saan ka banda? Doon ako sa may ganito. Makita mo, wala pa. Isang oras na. Okay, next natin. Wala na? Ha? Okay, tayo muna yung paalala mula sa ating himpilan. Ano ba yung issue ng ano? Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Okay, at siyempre yan, before and after to, tingnan mo, ang Talmoya Cold Shampoo ay hair grow, hair fall, at dandruff. Yan po. Ang Talmoya Cold Shampoo ay mayroong 11, balikan mo muna doon, 11 ingredients of traditional Korean medicine. Ito ay nakakatulong sa pagpapalago ng buhok, dun sa mga nakakalbo. Balakubak. Balakubak. And especially, nakaka-black din siya, no? Blacken the hair, di ba? So, ayan. Magkano? 1 liter for only 1,750 and 300 ml only for 750. So, tapos, kuya, tingnan natin, ano ba yung before and after. Ayan. Yung before and after, yung, ayan. Yan. Before, yan, dati, ganun-ganun daw. After 5 days, 5 days lang, sure? Oo, talaga. Tapos after 12 days, ayan na. And 3 months, ayan na may buhok na, di ba? Kompleto. Saan kami tatawag o saan bibili ng mga ganito ang shampoo na ito? Sa Wala ba yan sa mga supermarket? 0928, dapat nga, nakalagay na nga dyan eh. Oo, ilalagay natin na sa susunod ha. Yung number, saan pwedeng tumawag? 0928-735-4919. 0928-735-4919. Okay, sige, kunin natin yun ha. Okay, so, ibig sabihin ito talagang effective ba? Ano? Effective? Effective. Ito sa akin, lumago na eh. Okay, sige, sundan pa natin, iba pa natin mga commercial natin. Ano ba, yung mga paalala pa? Welcome to Gem Resort. Feel like home. Ayan, ang Gems Hotel, Tagaytay Gem in Tagaytay, Captain Lopez, 091. Welcome to Gem Resort. Ayan pala, meron. Sige. 09175356259, Tagaytay Gem, or contact Paski Natividad. Yan. Ayan ang mga number, 0928-735-499-9114 or 10-6852-120 at 927-151. Purok, 145 Enrile. Patutok, Malaki South, Tagaytay City. Landmark after Mahogany Market and Mater Dei Academy. May kanto po siya, papasok at may signboard, Casa Selina. Pasok pababa, then after 500 meters kita ang gate na kahoy. So, Gems, Tagaytay Gems po yan. Ayan. Malapit yan sa Mahogany.
Di ba? Pag gusto mong kumain ng mga, di ba? Yung kainan na mga bulalo. Oo, naku, delikado sa iyo yun. Okay? So, ano pa mga, ano nga kaganapan? Ay, ang ating Bayview. Ang ating Bayview Park Hotel Manila ay matatagpuan sa panulukan ng United Nation Avenue. At Rose Boulevard. Oo, yan. Bayview Park, alam mo ba, di ba ano yan, kung ikaw ay mag-aayos ng papeles mo, visa mo sa US Embassy. US Embassy, pwede na po kayo dyan magstay para maagang-maaga kang gigising. Ano? Pinakamaganda. Diba? Tatawid na lang. Walang sasakyan. Yon, sige. Hindi ka maabala ka ng traffic o ano. Diba? Okay. Pinakaligtas. Saan ka naman galing kanina, Mr. Natividad? Dinala ko lang doon sa Mandaluyong yung kopya ng dyaryong sa akin, nagbigay ng mga Balita. Oo. Kaya para mapatunayan yung ginawa ko sa article ng dyaryo, dinala ko yung ano niya. May dala ka? Wala. Dyaryo. Well, anyways, batiin mo na yung mga dapat nating batiin, Mr. Natividad. Ay nga palang, ano ba nga, 7? 7. It's a Migrants Day celebration ngayon, ha? Araw ng mga manggagawang nasa labas ng bansa. Tapos na yung ano pala ito, babalita ko sana, kanina palang alas 10 pa yun. Alin yung? Sige, balita mo. Ay, yung kaninang alas 10 na nanumpa itong mga bagong palit ng PCGA o Philippine Coastal Auxiliary, yung mga DAS o Director. Anong DAS? Director for Auxiliary Service at saka Director for Administration Division. Yan po yung mga nahalal o naitalaga na bagong mga DAS o DAD. Ano ba ibig sabihin ng DAS? Ay nga, yung Director for Auxiliary Service. Director for Auxiliary Service. That is DAS. Okay. Tsaka yung DAD. Di ba yung mga reservist? Ha? Reservist? Hindi. Ito Hindi yung ba mga reservist. Okay. Meron kami kasing may mga officer kami na pinaka namumuno sa bawat ano tawag to, yung 1 or 4 squadron. Bawat squadron mayroong mga ina-assign na DAS o pinaka-director. Ikaw saan ka dun? Sa DAS ka ba? O DAD? Sa DAS ako. DAS, oo. Bilang, siyempre may mga, may mga pupuntahan ka mga lugar doon sa amba. Bilang information dissemination siguro, no? Sa iba-iba't... sa media work ka. Sa katulad niyan, sa 16, 17, magkakaroon ng National Convention, yung Philippine Coast Guard Auxiliary. National Convention yun, buong Pilipinas. O lahat ng mga squadron nando doon. Kanya malaking convention yun na gaganapin dito rin sa Tagaytay, sa Batangas. Yan, kasama ka doon. Oo. Ayan. Pwede ba may imbitahan kami para to grace the occasion? Pwede. Sagot. Pwede. Kasi magdadas din tayo, di ba? Pero gusto natin clear maigi yung nangyari nga isang pangyayari tungkol doon sa ano naman to kumbaga parang hindi pa naman ganun ka di ba? Kasi dadalhin pa yan sa husgado, dadalhin pa. Yung tungkol sa kwento na, di ba yung yung bulumubog na barko? Diyan sa may Mindoro, di ba? Yung... parang na-involve doon ang Coast Guard, tsaka Coast yung Guard, Marina. Kasi sila nagbigay ng, ang tawag dito? May kasalanan permit. May kasalanan ng Marina. Okay. Sa Paano ba yun? kanila kasi kinukuha yung permit Okay. Nung maimbestigahan yung barko, wala palang permission nag-ooperate sa Pilipinas. So, perjury ang kaso. Tama ba ako? Namimeke? Ganon? Diba? Yun yung sinasabi natin. Pero, syempre, iimbestigahan pa rin naman yan. Diba? So, parang sinasabi natin, conforme na yon sa
dapat na maganap, ano. So, si Marina, so ibig sabihin si Marina nagbigay talaga. Hindi nga Hindi sila... pa rin sigurado, ano? Hindi, Diba? Hindi sila nabigyan. Bakit sila nag-operate? Yun. Pero ang sinasabi nga doon sa ating sa ating balita nga kanina, pag-imbestiga, isasama yung Marina, isasama si Coast Guard. Siyempre. Kasi 11 ang involved, 11 na PCG ang involved dito sa nangyaring ito. Oo. Di ba? Antabayanan po natin yan dito sa ating programa, di ba? Oo. At syempre si Marina rin. Sabi ni Marina, hindi ako nagbigay. Sabi naman ni PCG, ano kasalanan ko dyan? Gano'n. Pero syempre, sa investigasyon, doon natin malalaman ang issue niyang, MTV Princess ba yan? Oo. Oo. Yan yung lumubog po sa may Mindoro na kung saan ilang buwan bago na hindi na may akyat yun, no? Hindi na. Hindi na may akyat na pag ganon. Kasi sinipsip di ba? Hindi, sinalvage yun. Kung tawagin nyo, salvage eh. Bakit? Paano? Hindi na iakyat, hindi na aangat. Yung pagka inangat, yung tinatawag na salvage. So hindi na nila isa-salvage. Okay. Kasi kung malalim, talagang Hindi na wala kaya. na. Baka hindi na kasi kaya. di ba? Yung oil tanker kasi ito, di ba? Oo. Baka lalo pang mas masira yung karagatan. Baka lumala yung oil spill. Oo. Pero yung nga sinipsip yan, ilang buwan na, di ba? Oo. Oo. At syempre naapektuhang maigi ang ating mga mga kababayan, lalo na sa mga taga Mindoro. Di ba? Oo. Oo. Yung oil spill na dinulot nito, ilang bayan dyan ang hindi makapaghuli pa rin ng isda. Delikado pa rin, ano? Yung... At syempre, yung turismo, Ah. yung turismo nila, di ba? Yung mga tag doon, yung yaman dagat, yung mga... Nasira yun. Bukod doon, di ba merong Puerto Galera doon? Ayun. Medyo syempre, nasira yung turismo. Abutin yun, inabot yun. Saka hindi, yung mentras nakikita yung mga beach doon. Siyempre, hindi po pwedeng mag-beach dahil may langis yung tubig. Kaya talagang, Diferensya talaga, ano? mawawala ng negosyo. Kaya ang laki ng sinakripisyo ng ating mga kababayan, kaya dapat parusahan ang mga dapat maparusahan. So wala pa ba si ating Yun yung Princess Empress, yung pangalan ng barko niya. Princess parang Empress. MT Princess, alin yung kasunod? Princess Empress. Okay, so definitely yung mga, tsaka ang luma na daw nito. Ang luma-luma na niya. Kaya nga, ba't pinapayagan eh? Yun ang kasalanan na yung nagiging issue na ba't pinapayagan yung lumang barko na. Maglayag pa. Alam mo kung ako sa barko na yun, ilalagay ko na sa isang lugar, ayusin ko siya, tapos papapalikin ko. Yung gano'n, gawin kong tourist spot ba siya, di ba? Mas maganda. Papuntahin doon, katulad ng mga ginawa ng green, peace boat. Na-remember the peace boat? Oo, yung peace boat, kasama tayo doon eh. Nasama kami doon. Pero ano na yata yung peace boat ngayon, yung boat na ginagamit nila, parang sa ilalim. Bakit gano'n? May tanong ako sa'yo. Pag luma na yung mga barko, pinalulubog na nila. Gano'n? Hindi naman. Hindi, meron doon kasi yun, lumubog yun eh, yung peace boat. Pagka talagang yung aksidente na lumubog. Okay. Pero hindi naman pinalulubog yun kasi nga, meron din halaga pa yun eh. Pwede nilang ma-surplus na benta yun eh. Oo nga pala. Pero kung ako yung mga ganyan, may-ari, pwedeng ang gawin ay ayusin ko siya, pagandahin, tapos ilagay ng mga panturista. Di ba? Di ba? Yun nga sa investigasyon dito, lumalabas. Itong lumang barko na to, pinagtagpi-tagpi lang. Okay. Para mabiyahe ulit. Kaya yun ang hinala nila na lumang barko na yan. Tapos ni-repair, pinabiyahe ulit, piniturahan. Ginamit pa, hindi na dapat, Tsaka overload siguro. What do you think? Overload siguro? Malamang Kasi wala namang bagyo. May bagyo ba nun? Wala nga. Wala, yun. Overload yan. Kaya duda doon sa overload yun. Ang isang nakikita natin doon, itong mga sa Coast Guard, dahil overload, dapat ano ba trabaho ng mga, ng mga Coast Guard. Ayun, inspection na ng barko.
Bago umalis yun, bago Oo. maglayag, i-inspeksyonin. Oo. Patay kang bata ka dyan. Involved talaga yun. Yeah. Mayroong 11 kasi dyan sa PCG ang involved. Dun yun eh. Yun. At saka syempre, of course, the Marina is there. Naku, ay talaga naman. Ang Marina naman, hindi Siya yung pala nagbibigay binigyan ng permit. Hindi niya binibigyan ng permit. Kaya lumulusot siya ron na hindi Hindi rin raw niya binigyan, ng pero permit. binigyan. Parang ganun. No? Sige, ang sabi nga ng Marina, at syempre sabi rin ng Coast Guard, nasa investigasyon na yan. Okay? So kung maimbestigahan ito ng todo-todo, lalabas ang katotohanan. Yun ang sabi. Ay, diba? Ikaw sa haka-haka mo. Posibleng mangyaring maipit sila ron dahil yun nga, yung sinasabi lang ng lumang barko yan at pinagtagpi-tagpi ni repair. Doon lang paanong binigyan ng permit ng Marina, di ba? Oo. Parang ilang taon? Parang 50 ba? Matagal na. Matagal. Baka kasing edad mo. Di ba 50 years old ka na? Yun. O, pumayag ka na. Okay, sige, batiin na natin yung mga dapat batiin. Ang mga kaibigan mo, sir. Yung mga tropa-tropa. Tropa Pix. Sige nga. Mga tropa ng Rotary Club International District 3810. Yan. Alam ko yan. In 3810, tayo po ay isa sa naging presidente dyan na sinasabing President 101. Binabati ko po ito yung dating ng mga naging presidente na tropa namin, yung President 101 na kung sino-sino man ang mga may birthday o kaarawan nitong buwan ng Hunyo, binabati ko kayong lahat na mga kasama sa District 38 ng President 101. Ngayon din ang aming Rotary Club of Manila South. Yan po ang aking bagong sinasaniban. Ngayon po sa July 2nd po, magpapalitan na rin ng presidente yan. Binabati natin ang mga naging officer na mga nakasama na sa Manila South 101. Yun yung okasyon na darating sa July 2nd. Okay, sabi mo kanina kasi binati mo yung mga may birthday. Pwede ba patugtog ng isang birthday? Okay. Okay, habang hinahanap yung birthday, sino pa mga babatiin natin? Yung yung yan na. Philippine Coast Guard Auxiliary na lahat ng may birthday. Ayan, lahat ng may birthday today, this June 7. At siyempre, Happy Migrants Day po sa lahat ng mga nagdiriwang ngayon. Kasi Migrants Day celebration ngayon. Kung babalikan natin, kung babalikan natin, alam mo, Katutong Paski, itong Migrants Day celebration na ito, kung matatandaan mo, ewan ko kung buhay ka na ba nun? Kasi buhay na ako nun eh. Di ba? Di ba? Yung ibinitay sa Singapore. Natanda mo yung floor contemplation? Di ba? Parang Si floor contemplation ay binitay dyan sa Singapore. Dahil sabi nila daw ay nakapatay. So, sige, doon na tayo sa ganon. Nang pinaggalaban natin siya, pati yung gobyerno natin, nakiusap, etc. Walang nangyari. Tinuluyan ang floor contemplation. Kaya mula doon, tayo ay nagkaroon ng batas. So, June 7 yun, idineklara na meron tayong tawag dito yung batas na ginawa, yung tawag dito yung Magna Carta of OFW. Yan. Di ba? Yung Magna Carta na ito ay inilabas after masintensyahan si floor contemplation. Yan. So nagkaroon tayo ng batas, di ba? So ito ay inamyendahan, di ba? Inamyendahan ito. At lumalabas nga ngayon na medyo may pangil ng kaunting-kaunti. Yan, di ba? Tsaka wala nang nabitay. Wala na yatang nabitay. Wala ba? Hindi, meron. Puro Meron. Sila Batain. Alam mo yun?
Oh, Yung hindi, pinatay after naman nung- sa may after- isa tayo. Meron. Yan nga sila batayin because of the drugs. Drugs sila, drugs. So, sila Krebo, 'di ba? Meron 'yan. Sila Krebo, drugs to, drugs. Ngayon ang isa nating Pagka ganun ngang mabigat na kaso, hindi na paglalaban ng ating pamahalaan yun. Hindi, pinakikiusap pa rin. Kasi halimbawa, yung sa Indonesia natin, kuya, yung sa Indonesia natin ay, parang kumbaga ay, nakikiusap tayo na dali na lang dito. Dito na lang i-servisyo yung kanyang, matatanda mo yun, may bitay. Si Mary Bitay. Jane. Oh, Mary Jane ba yun? Oo, Beloso. Biloso. Oo, yun. Yan ang mga kwento na hanggang sa ngayon ipinaglalaban pa rin ng Pilipinas. Hindi naman laban, nakikiusap tayo na wag nang bitayin. Dahil nga hindi naman daw niya kasalanan. Yung parang mga ganun. Yung mga sinasabing hinabilin lang yung Kasi droga. may isang ahensya. Oo nga. Kaya medyo, tama-tama din yan ngayon. Kasi dito, bakit dito nakalusot? Doon sa Indonesia, hindi. Bakit dito nakalusot? Hindi nakalusot sa Hong Kong, hindi nakalusot sa, di ba? Singapore, mga ganun, di ba? Pero ngayon, dito diferensya, wala ron. dapat dito pa lang na nila, di ba? Oo. Kasi ni-screen din yan di ba? So, ayun. Pero ngayon, ang daming bagahe o ang daming shipment na malalaking halaga ng shabu o marijuana. Nahuhuli, di ba? Bakit hindi naman kinakatay o binibitay yung mga mga nahuli? Ang lalaki na, 55 million. Oo nga. Yung kanina, 55.44 million pesos, di ba? Okay. Sige. Pero dito hindi nagkakaroon ng bitay na ganyan, no? Ay, wala tayo kasing bitay. Yeah. Kaya nga yung mga ilan na mga kongresista, especially medyo mga ay mabibigat na kaso daw, mga heinous crime, dapat ay binibitay. Di ba? Kasi sa ngayon, daming mga krimen na habang buhay lang, ay pakakainin mo pa, sabi ng iba. Pero alam ba ninyo, mga kakampi, isa po tayo, yung kakampi ay isa po tayo sa parang nag-advocates o nag-advocacy work tayo na alisin na yung bitay. Panahon ni dating Presidente Erap Estrada. Talagang inano natin yan, inayos, etc. Hanggang sa finally nga, huling hirit natin, nawala yung bitay na yan sa Pilipinas. Na ngayon, yung ibang mga babatas na naman gusto na namang ibalik. Dapat lang kasi nga, sumusobra naman yung mga kriminal. Diba? Sa bagay. Tingnan Hindi. natin. Kasi minsan daw, ang isang problema, nung tayo naglalabi sa Congress at saka sa Senado noong mga panahon na yon, kasi karamihan ng nabibita, hindi daw totoo na nakasalanan niya. Yun naman yung isang sinasabi. Di ba? Yung mga Kaya nga yung yung mga nahuhuling mga ganyan sa airport, sa mga hindi talaga inaamin na sa bagay. pwede naman kasing ganun eh. Halimbawa, ako yung inutusan kumuha ng parcel o ng... sa bagay, totoo Di yan. ba? Hindi naman ako na-aktuhan na ako may dala-dala. Kaya mahirap ding paniwalaan na kakasuhan mo yung tao. Kinuha lang niya. Ayun nga, yung mga ganong klase. Di ba? Tingnan mo. Sino nga ba yung sa Chief Justice natin? Yung anak niya? Di ba nawalan sala? Napawalang sala. Diba? Si Justice, anong pangalan niya? Remulla. Tama yung kay, Diba? Sabi niya, inabot lang sa kanya. Pero kung ordinaryong tao yun, baka hindi. Diba? Tama ba? Yari ko ako yun. Yari na ako. Kung Paski na timidad dyan, yari ka Paski. Diba? Yun nga, kaya marami siguro pumapasok sa politiko. Politika totoo kasi. yun, mas mabigat ang dating ng politika. Kaya nga mahirap ang bansa natin. Diba? Bukod sa kagalang-galang, kaiwas-iwas pa. Kaya nga, paano pag ordinaryong tao yun? Kawawa naman. Diba? Yun ang sinasabi. At siyempre batiin natin ang mga taga Tondo Medical Center.
Hospital, Doktor, dito pa rin pa, si Doktora Maria Isabelita Estrella. Bago to. Hindi, yan yung mga 5 years na rin yan. Eh, hanggang mag-retire dyan pagka pala in-appoint na... Sa Tondo Medical Center to. Pag in-appoint ka pa ng director, lalo sa national yan hanggang mag-retire dyan. Okay. At syempre, Director Staff Rowie Bulaong Francis at Hana. And hi to Hospital Director ng Ospital ng Maynila Medical Center. Of course, ayan na naman ang paborito ni Sir Carl Lucky. At ang mga staffs dito, si Secretary Miss Ann Generoso. Yung mga ospital ng sakop ng Maynila, political appointment yan. Katulad ni si Dr. Carl. Hindi ka mukha nung national. Pero alam mo, punong-puno daw. Ginagamit na yung bago, yung emergency room. Oo. Pero ganun pa rin. Naku, Diyos ko. Wala ibang nire-repair din Hindi ko makalimutan yung ospital na yan. Oo, di ba? Wala ka naging pabor. Wala. Okay, Secretary Miss Ann, hindi, sa dami rin ng pasyente. Kaya lang, kung may COVID pa naman hanggang ngayon, di ba? Dikit-dikit yung mga pasyente. Maganda sana, no? Okay, sige, tingnan natin. Ngayon kaya sa bago, magkakadikit-dikit pa kaya malaki. Siguro, sa dami. Pero yung iba kasi hindi raw tinatanggap, yung iba kasi puno na. Diba? Oo. Yan, Miss Ann Generoso, Head Respiratory Therapy Unit, Unit Mario Lagindom at ang tatlong staff nito na si Therapist Nasref Kaya, Therapist Christian Mark Yambao, Therapist Princess Santos. At para sa ENT, natatandaan kita. Dugo-dugo pa tinga mo. Dr. Princess Joy Caraan, Dr. Franz Lauren Alvarez, Dr. Dian C., Medical Laboratory Louis Panibel, ang poging director ba siya? Hindi. Laboratory siya, no? At syempre, sinuwano kay Anaray, Ward Station, Dr. Erica Ariel Lloren. Heart Station, ito. Hospital ng Maynila, Sheila Marie Rodriguez, Karina Dumagoso, Bianca Paredes, sila pa rin ang nandun. At syempre, Manila Health Department, ang District 1 Head, Dr. Army Bianzon. Head District 3, Dr. Romy Cando. At syempre, Social Security System, SSS, Binondo Branch Medical Chief, Dr. Carol Lara, and Medical Staff Rosette Ibanez. At syempre, ang mga appendectomy. Yan, nahihirap sabihin. Uriya daw ni kung saan ginagampanan ang butihing Dr. Hardin R. Alge. Ang dami, no? Alcacera, General Surgeon. Ito yung mga kailangan ko nung nakaraan. Dr. Bolseca Nicole, Andrea Tolentino, Surgery Ward Nurses at Maria Princess Ann Punzalan. Ang Malasakit Department, ang Tondo Medical Center. Meron silang Malasakit Center? Maganda yung Malasakit Center. Yung... Libre lahat dyan. Yun ang aaprubahan yung dapat babayaran. Doon pupunta. Dapat babayaran. Sila ngayon ang sasagutin ng Ito alam ko kay Senator Go. Sila yung Senator Go. Senator Go project yan. At Balutondo, God bless po sa lahat. Ang Medical Center, Tondo Medical Center. Okay, Dapper Cats, kayo po ay gusto mag-relax. Punta tayo dito sa ating iTop View Cafe and Restaurant. Nasaan? 4th floor, roof deck, Intramall Building, 706 Escuela Street, Intramuros, Manila. Anong sabi mo? Mag-relax at magchibug-chibug dyan. May mga, ba yan? Yung parang karaoke? Video okay. Tsaka yung, kumakantang, mga banda. Hindi banda May tawag dun yung mga solo-solo, soloist. Sa pagmaganda yan, alam mo, mamememorize mo yan. Okay, sige, dire-diretso tayo. Wait lang po. At tayo ay magpaalala muna mula sa ating himpilan. Dire-diretsuin mo.
Mga kaibigan, Agriculture Secretary William Dar para sa malinis at masaganang karagatan. Sa gitna man ng pandemya, isulong ang malinis at masaganang karagatan. Say no to illegal fishing. Huwag magtapon ng basura sa dagat, pangalagaan ang mga bakawan, bantayan ang mga marine protected areas, at suportahan ang close fishing season. Ani at kita, kamtin sa malinis at masaganang karagatan. Isang paalala mula sa DAB FAR. West Bay, tara na sa West Bay, West Bay, tara na sa West Bay. Tara na sa eskwelahang de kalidad, siguradong pangarap mo'y matutupad. Tara na sa West Bay tayo, ang edukasyon mo ay sure panalo. Dito sure ka na matututo mula sa turo ng mga guro. Pasok na kaalaman ang siyang prinsipyo, dito ang kinabukasan mo ay panalo. HMMT Maripsych, BSBA. HMMT Maripsych, BSBA. HMMT Maripsych, BSBA. HMMT Maripsych, BSBA. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. West Bay College Alabang. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. West Bay College Alabang. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. West Bay College Alabang. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. Halina at mag-aral, tara na sa West Bay. Tara na sa West Bay tayo, ang edukasyon mo ay sure panalo. HMMT Maripsych, BS. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. Halina at mag-aral, tara na sa West Bay. Ito po yung Bayview Park Hotel, Manila, mga katoto. Yan po yung dapat na pasyalan o puntahan kapag meron kayong mga lalakarin na mga dokumento sa US Embassy. Katapat lang po kasi yan ng gusali ng US Embassy. At yan po ay nasa panulukan ng Roas Boulevard at United Nation Avenue sa Ermita, Manila. Kaya mga katoto, kung may nais kayo, kung nagkaroon kayo, kung nasa lalawigan kayo at mga galing sa ibang bansa, ito lang po ang pasyalan nyo, Bayview Park Hotel, Manila. Pagkat dito po maraming mapapasyalang lugar na nakapaligid dito sa Bayview Park Hotel, Manila. Tulad ng Luneta Park, Intramuros, at iba pa na dapat na pasyalan na dinadayo sa ating sa Manila. Bayview Park Hotel, Manila, mga katoto. Huwag pong kaligtaan yan kung mapapasyal kayo, kung lalawigan kayo, taga ibang bansa, mamamasyal o may lalakarin sa US Embassy. Yan po tatawid lang kayo, hindi na kayo gagamit ng sasakyan. Kaya tandaan po, Bayview Park Hotel, Manila. Ito naman po ay ang Talmoya Cold Shampoo. Subok na tutubo ang buhok na kalbo at matatanggal ang balakubak sa ulo. Yan po yung Talmoya Cold Shampoo na mabibili sa halagang 750 pesos ang isang 1 liter at 1,750 pala yung 1 liter at yung 300 ml ay 750. Yan po yung Talmoya Cold Shampoo. Focus mo nga yung larawan na yan po yung simula ng paggamit ng Talmoya shampoo o cold shampoo. Kaya ganito po yung ang simula. Medyo kalbo tayo kung after 5 days gumagamit na kayo dyan. Tumutubo na po ng unti-unti ang inyong buhok. After 12 days hanggang 3 months, lalabas na po yung natural ng inyong buhok.
katulad ng nasa larawan, yung after 3 months, talagang pogi-pogi na at nalitaw na yung natural na itim ng buhok na nabuhay na muli. Yan po ang bisa ng Talmoya Cold Shampoo. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Okay, balik tayo sa ating programa. Yan, sa palik. Yan. Okay, so, asan yung aking ano dito? Wala. Okay, so, kamusta ang pinuntahan mo kanina? Meron palang may issue na nagaganap sa SK chairman. Bakit? Ito pala, naalaman ko doon sa apo ko na SK chairman. Ano? Pagka pala binibigyan sila ng seminar sa malalayong lugar, kinakaltas pala sa pondo nila. Oo. Pero Kaya- dapat hindi. Talagang dapat hindi. O kung kaltasin man, huwag masyadong malaki. Magkano kinakaltas nila? 33,000. Sino nagkakaltas? Sa aeroplano pa lang yun, ha? Ha? Saan pa papunta? Sa ibang bansa? Hindi, buhol lang yun. Ay, magkano lang yun? 10,000 lang yun. Wala pa. Hindi, lagay mo na rin sa package deal. May hotel, Pati pa. Okay. may hotel, may pagkain. Ang problema, yun daw sa hotel, merong smoking area na kapag ka nanigarilyo ka sa hindi smoking area, abay, pepinaltihan ka ng Sa Bohol? Bohol ba yan? Oo. Bataan kasi bawal. Sa Bataan, Oo. ang alam ko, bawal ang manigarilyo kahit saan. Oo. Oo. So, pag mahuli ka, may penalty talaga. Saan sila? Sa Bohol? Baka Bohol. bawal na din kasi magsigarilyo. Nahulihan Hindi, sila. may lugar na dapat kayo manigarilyo. Yun, pwede yun. Mga ganon. Ngayon, ang problema, napakalaki ng penalty. Halimbawa, nakita ka na naninigarilyo sa hindi lugar na area, magmumulta ka na 10,000. Ang mahal. Kaya nga, Pa? sobre. Kaya nga, ang problema, yung coordinator, yung nagpapa-seminar. Okay. Kamukha nung pinaka-district president nila sa City Hall, sa SK, o Manila
national SK. Okay. Dapat sila yung nagkakaroon ng protection niya rin sa mga... Hindi, pero dapat may orientation kasi. 'Di ba? Bago ka yung ingress, ano, 'di ba, yung mga ganun. Bago ka umalis, inaano kayo. Kami sanay din sa pag-alis. Pero may orientation talaga dapat. Yun, palagay mo, na kulang yung ano, dapat may protection ka rin sa ano, sa Oo nga. tao. Oo nga. Di ba? Oo, totoo. Dapat wag mo pabayaang magbayad o kung ano man. Mahuli, etc. Mahuli. Oo. Kasi kami naman sa National Anti-Poverty Commission, siyempre, una, pag-alis, bago ka palang umalis, kasi ngayon, halimbawa, punta kami ng dito sa Mindanao, di ba? So, pagpunta mo dyan, i-orient ka nila na may ganito, may ganito, may ganito. Bago diba? kayo pakawalan. Oo, bago kayo pumunta rin sa lugar na inyong pupuntahan. Oo. So, kailangan ina-orient ka sa ganon. Dapat tulungan di ba? Yung mga ganon. Oo, yun nga. Oo, so paano ngayon yun ang nangyari? May nahuli ba? Tapos yung tuwalya. Pagka nawala yung tuwalya, Bayad ka 1,500 na babayaran mo. Ang mahal, ano? Talagang ano nga Kaya nga, ang dapat mo sisihin, yung coordinator ng SK. Oo. Na siyang pinakapangulo ng mga SK. Mhm. Dapat siya yung ano doon. Sobrang mahal talaga. Pero mo, 1,500, magkano lang yung tuwalya? Oo nga. Di ba? Kaya, hindi dapat na gano'n. So, ilan ang nawalang tuwalya? Ha? Ilan daw nawalang tuwalya? Ala namang, sinabi lang nung apo ko na yun ang naging... Ginawa sa kanila? Oo. Oo. Binabawas. Diferensya. Oo. Kaya hindi dapat gano'n. Oo. So, pero, ngayong eleksyon, di ba? Ngayong eleksyon, matutuloy na yan. August, right? October. October, matutuloy na yan. So, ano mga plano ngayon ng mga SK ngayon sa inyo? Kasi ikaw may alam dun di ba? Dahil yung SK, ano mga plano nila ngayon? Paano nila kampanya uli yan, di ba? Oo. Yung, ewan ko hindi naman sa pagyayabang. Simulat sa pool ng mawala ako sa pwesto. Yung mga chairman, yung mga SK na sinasabi, puro wala akong nakitang pagbabago. Puro binubulsa yung budget. Oo nga. Halimbawa, SK, magkano pondo mo? Malaki pala, no? Oo. Malaki? Libo rin yan Pero mo, anong binili mo? Ano yung naipundar mo? Wala. Kanya nga, nakita ko doon sa apo ko nung maging SK, talagang pinakita ko sa kanila sa barangay. Ganito gawain ng SK. Pero malaki budget din yan, every year, twice a year, magpapalaro ang SK, nagpapalaro. Okay. Kamukha nung inabot yung pandemya. Yung budget ng SK, pinamili ng apo ko ng mga pagkain, yung mga pagpasukan, pinamimili niya ng notebook o lapis o kung anong mga magagamit sa eskwela. Okay. Yun yung pinakita ko sa tao na may ginagawa o may ginagastos ng SK yung perang yun. Pero simula nung hindi pa yung apo kong naging SK, wala ako nakita ng mga ganong ginawa yung mga SK. Kanya ako, sa susunod na eleksyon. Susunod na eleksyon, yung mga tao sa October. Yung mga kabataan sa atin, dapat ang iboto nila yung Karapat-dapat yung ginagastos yung budget. Hindi. Oo. Pero alam ko, sa isang ganyan, dapat ang mga constituent nila o yung kanilang mga miyembro siyempre SK, di ba? Lahat ng mga SK dapat kasama-sama. Tayo rin naman sa mga adult, di ba? Yung senior citizen, lahat pwede magtanong di ba? May ganun parang katulad sa atin, may SONA. Di ba? Dapat dito may ganun din. Ang mabigat naman sa tao, sa constituent natin o yung mga taga-barangay, pag nagpatawag ng ugnayan, ayaw naman sumali. Oo nga, tama. Paano mong maidadaing yung
problema mo na nakikita mo sa komunidad, di ba? Kung ano yung nagagawa ng barangay. Pero ang maganda, ewan ko, Katotong Paski, kung ito ang community mo, hatiin mo yan. Ilan ba naman yung mga barangay kagawad? SK kagawad, anim ata o pito-pito? Pito na. Pito, di ba? Hatiin mo yan, pag hati-hatiin nyo, tapos di ba kung ilang bloke yon, doon ka dapat magstay sa mga ganon, di ba? Yung mga barangay, hindi ganun ang nangyayari. Maliit nga lang yung barangay natin, hindi pa makayanan yun. Oo nga. Ayaw pang gawin, di ba? Kaya nga. Kanya nga kung yung mga ibang barangay, kamukha sa mga Makati, Quezon City. Okay. Parang baryo-baryo, nakagisnan nila yung isang baryo, yun na isang barangay. Kanyang toka ng mga bawat kagawad doon. Kung tawagin nyo, purok leader. Yun nga, dapat may purok leader ka pa, bukod dun sa kagawad mo. Kasi dapat, you supposed to include yung mga constituent mo. Tama? Para magampanan yung tungkulin at yung mga pangangailangan ng mga constituent o ng mga taga-barangay. Kasi pag walang ganon, kawawa naman yung mga tao. Hindi malang kung kanino magtatanong. Yeah. Kung ano yung dapat na itulong o kung ano. Ang problema nga yun, pagka nagpatawag naman ng ugnayan, ayaw naman magsilitaw ng mga tao. Minsan kasi, ako, pag nagpatawag sila, hindi ako sumasama Kasi bakit ayaw? Kasi parang hindi tama, pero mali din ako di ba? Kasi dapat, kung ano yung alam mo, sabihin mo sa kanila ang problema, yung mga ganon. Yun naman ang tama. Tama rin naman, no? Pero dapat nga talaga, bakit tinatamad ang mga tao na umattend ng mga ganitong mga pagpupulong? Sige nga, tanungin kita. Bakit tinatamad? Bakit sila tinatamad? Unang-una, pagka ayaw nilang, yung parang naiinis sila sa mga halal, mga chairman, kagawad. Ba't hinalal mo? Di ba? Bakit mo binoto? Kaya nga, nakakainis yung katwiran ganun. Oo nga, tama, diba? tama. Nainis ka sa tao. Ba't binoto mo? Tama, oo nga. Dapat ay hindi. Tapos ngayon, ayaw mo usisay kung ano yung nangyari sa barangay, kung ano yung So parang ayaw nila maniwala sa ginagawa. Or else, ganito naman ako kasi wala kang nakikita na ginagawa. Ano pa i-report mo? Di ba? May ganon. Ikaw ba, nung ikaw nagpapatawag ka talaga ng pulong-pulong dyan? Dumadalo yung mga tao, tsaka maganda yung nagawa ko dyan. Unang-una yung wala pa sweldo noon ng mga barangay. Wala pa sweldo. Wala pang pera noon. Di ba? Nadala ko dyan yung congressman na pinsan ko sa Bulacan. Dahil siya yung Napolcom chairman, kabinete ni Marcos. Naimbita ko yan na siya magsalita doon sa ugnayan. Kaya nga yung mga tao ron, lalong lumakas ako nung malaman nila na pisang buo ko yung pinakamataas sa pulis saka congressman ng Bulacan. Okay. Kasi nung panahon ni Marcos, elected ka, pero bibigyan ka pa ng posisyon sa cabinet. Tama. Maski naman ngayon, may ganun pa rin naman di ba? Wala na. Wala nang ganun ngayon. Okay. So, ayan. Ano ba ang dapat paghandaan pag magkakaroon ng mga ganitong butuhan? Sa umpisa, mamimili ka. Paano nga ba yun? Pagpili? Sir, ikaw. Pagka... Sa umpisa pa lang ngayon, ano bang ginagawa natin? Nag-iisip tayo. Kailangan tatandaan mo yung ginagawa ng mga halal ngayon. Oo. Kung ano yung meron ba ngayon pagkukulang, expiry date? Kasi sa amin parang ang tagal-tagal na ng mga nandun. Paulit-ulit lang sa sila. Paano nga? May expiry date na ba ngayon? Dahil nga... Paso-paso na. Maraming butating ang gago, sabi natin Totoo yan. Marami sila, na mapainom mo lang, mapakain. Mapabigyan mo ng sabu. Yeah. Sigurado, boto ka na nun. Sige, tama. Kaya dapat, malayo pa lang o malapit na ngayon ang halalan. Pag-aralan nyo yung mga nahalal sa bayan nyo o sa barangay nyo. Mamili na kayo kung sino. Kung ano yung ginawa niya, kung ano yung nagawa. Tandaan nyo kung mali o ano walang nagawa.
tanggalin niyo sa listahan. Pero dati kasi ngayon, halimbawa, parang ngayon parating sobra-sobra na yung term nila. Yung mga kagawad. Ilang balik na. Sa puspon ng sa Comelec. Hindi. Yung mga sa may amin, sa katutak, sa tagal na nila doon sa pagiging kagawad. Kasi ang nangyayari, isahang boto lang sila eh. Para kunyari, ikaw na lang iboboto ko for kagawad. Halimbawa, hindi, wala na yung iba. Di ba may ganun? Merong ganun, di ba? Ganun yung nangyayari. Single vote, yeah. Yun yung nangyayari. Sana hindi ganun. Di ba? Maging patas tayo. Dapat hindi ganun. Pero dapat ito maparusahan yung mga ganun yung nagsisingle vote. Hindi mo na nakikita kung talaga. Hindi, titingnan mo yun pag yun eh, makikita-kita mo rin. Pagkatapos ng butuhan. Di ba? Makikita mo sa balota kung sino nag-single vote. Paano? Makikita sa balota yun di ba? Pero syempre, di ba, hindi nga pwedeng ipakita? Hindi yung Comelec mismo, yung board na nagbabasa ng boto. Pero ngayon ba, mano-mano? Ngayon ba, mano-mano? O because machine pa rin? Hindi, yung mano-mano ngayon sa barangay. Mano-mano ngayon? Sigurado ka? Okay. Kaya nga yung halimbawa, ikaw yung teacher na bumabasa ng boto. Makikita mo agad kung isang boto lang ginawa sa kagawad eh. Di ba nakalista ron? Walang bilang yung iba. Isa lang ang nagkabilang. Okay. Dapat i-record mo yung pangalan nung nagbumotong yun. So, diba? Maganda yan kung ganyan, di ba? Kasi ang nangyayari, talagang single vote. Kung marami siyang kamag-anak. Yun nga. Kaya na yun, di ba? Lugi na yung iba. Lugi. Which is parang hindi yun maganda. Ang inahabol nun, mag-top ka, number 1 kagawad. Pero nadadaya pa rin, alam ko. Diba? Paano naman yun? Siyempre, hindi nga natin makukuha na yung pandaraya paano malalaman mo yun dahil nga kung sino-sino yun kung ano yung dayang sasabihin mo. Walang mahuhuling doon, pandaraya. Ang ano mo lang doon, kung maaktuhan mo, halimbawa. So, dapat ay, itong nalalapit na butuhan na to, ngayon pa lang nag-iisip ka na, sino ba yung mga ipapasok natin dyan? Sino yung mga habol? Yung mga gano'n, di ba? Sino ba yung gago doon sa nakaupo? Oo, dapat alisin na, di ba? Yung mga ganong klase. So, ako, tinitingnan natin at pag marapit na itong barangay election na ito, dapat po ay tayo ay pumili talaga. Kailan ba magsisimula? Yung kampanya? Hindi. Siyempre, mag-a-apply ka pa muna. Ang registration? Ay, July na. Itong July. Okay. So, July, August. Registration yan. Kasi ng candidacy. may pumupunta sa bahay namin, ma'am, ang tawag dito, magparehistro ka, gusto ka namin. Ang hirap dyan. Ayoko, alam mo tayo, ewan ko lang ako. Ako sa akin, ayoko nung lalapitan kita para sabihin, sige na, iboto mo ko. Dapat alam mo na kung sino yung mga mahuhusay, di ba? Tama. Oo. Kasi, makikita mo naman yung galaw ng tao. nakakatulong ba yan sa barangay mo o hindi, di ba? Ang nangyayari, tingnan mo, tapos isang gusto ko sana, paalala ko lang to bago tayo matapos. Yung parang, porke nandun ka, hindi ka na magbibis, kagawad ka eh. Alam mo yon? Nagkwento sa akin nga kahapon lang. Nagkwento sa akin kahapon. Sa likod bahay nila Pinayagan daw ng chairman na uminom sa eskinita sa looban. Kagawad yan? Hindi. Mga tao? Hindi kagawad yung tao. Nagpaalam sa chairman, baka pahuli sa pulis Kaya, siyempre, pagka pinayagan ni chairman, may katuwiran si uminom na pinayagan sila ni chairman. Ang problema, nung tapos na yung inuman, yung isang bisita nila, nung lumabas sa eskinita sa kalye, binugbog ng mga tagaron. Dahil? Ngayon, ang dumating yung mga pulis, tinatanong yung mga duting kagawad, mga tanod ang nando doon. Sabi nung pulis,
Kailangan may pipirmahan tong mga ano sa barangay bago dali sa presinto. Kailangan may kagawad na elected. Duty. Sinundo yung kagawad. Ngayon, sabi ano nung, itsura? sinabi nung huli na yan nung sinabi na wala na yung pulis. Sabi nung sumundong tanod, sabi raw nung kagawad, sabi mo wala ako. Okay. Sige, at syempre, Yun ang mga dapat hindi iboto, di ba? oo. At dapat titingnan nyo po mga kakampi. Yung, kumbaga gusto ko sana sabihin sa inyo ay, tingnan ninyong mabuti kung sino yung gusto nyo na mga manok. Ngayon, pagka gusto nyo, lapitan nyo sila para sabihin, uy, kung dapat na mahalal dito. Yun yung isang gusto kong mga sabi. Hindi yung kayo ang lalapitan, nagmamakaawa yung tao. Di ba? Kasi alam nyo kung sino yung pwede magsilbi sa inyong komunidad. Di ba? Tsaka yun. Huwag tayong sutil. Yung mga nakaupo na, kung ilang taon nakaupo yan, mararamdaman nyo naman yan kung ano nagawa. Ayan, tingnan ninyo kung ano yung mga nagawa sa komunidad ninyo. Hindi pwedeng wala, di ba? Sige. Tapos yung mga nagbabalak kumandidato, may mga ganun na hindi pa nauupo na marami ng volunteer na nagagawa sa komunidad. May mga ganun di ba? Yan ang dapat na pag-isipan nyo. At kung may napupusuan kayo, puntahan nyo na siya, di ba? Oo. O ikaw gusto namin, hindi yung parang, alam mo, minsan may ganun yung parang, ikaw manunuyo sa kanila para iboto mo, tas wala ka namang plataforma na gagawin, di ba? Hindi po yun maganda. Pag-usapan natin yan sa susunod po, Lunes. Okay. Tingnan natin, pag-usapan natin, ano ba yung mga tataglayin, kasi ikaw isa ka na dun, di ba? Ano pa ang mga tataglayin ng isang mamumuno sa iyong barangay? Dapat. Anong klase? Pag-aralan natin yan, at tingnan natin mabuti, at huwag tayong dun sa friendship ko yan best friend ko nga yan kainuman ko yan di ba? Yung mga ganon. Hindi po dapat ganon. Okay? So with that, tignan mo yung pamilya, yung background. Tama. Di ba? Kung magulong pamilya, wag mo iboto dahil sigurado magiging konstitutor yan. Opo. Di ba? Totoo yan. Sige. Pag ginalal mo yan, nanggulo yung anak o nanggulo yung wala kang magagawa dahil hinalal mo na Okay. So, muli po. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Mapagpalang Ama, Diyos sa masalangit, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming palatuntunan dito po sa Talakayang Pinoy Kakampi Online. Maraming salamat po, mapagpalang Ama, sa iyong paggabay at lalong-lalo na sa aming mga tagapanood at tagapakinig ng programang ito. Sana po'y manatiling gabayan mo kami at iligtas ang aming buhay ngayon at sa habang buhay na nais mong ipagkaloob sa amin. Isinasamo namin ang lahat ng ito, pagpagpalang Ama, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Laging tandaan mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Amen. Sa pamamagitan po ng musikang inyong naririnig, ako po yung lingkod, Feni Codemus, nagpapaalam po sa inyo. At syempre ang ating katotong Paski. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa aming palatuntunan Talakayang Pinoy. Sana po'y manatiling ligtas ang ating buhay. Ganda ng buhay ay nasa sayo. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong
Pinoy. Talakayan kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanang Pinoy. Talakayan kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy.